musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Broadcasting from the heart of Mindanao, province of Bukidnon. Ito ang mas pinalakas, mas pinalawak na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Una sa balita, musika at public service. 89.7 Radyo Bandera, Balay City. 102.5 Radyo Bandera, Valencia City. Basta radyo, ibandera mo. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Good morning, kaninyong tanan. Good morning. Welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon ng Kuskus Bandera. Radio Bandera Mindanao. Kumusta kamo mga suki natong tigpaminawan sa mga nagkadendapit dira sa atong pulo sa Mindanao kutob sa naka-tune in sa Radio Bandera. Live kini atong programa sa mga istasyon sa Radio Bandera sa Mindanao. Ang atong Radio Bandera Malay-Balay, 89.7 sa dial Sinumang Radio. Ang Radio Bandera Valencia, 102.5 sa dial Sinumang Radio. Live usap kita karon dito sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur. Pinagi-usab sa atong 94.5 Radio Bandera Trento, Agusan del Sur. May buntag ninyo tanan diha. Live usap kining atong programa dito sa Radio Bandera Oroqueta City, Samisamis Occidental. Pinagi-usab sa 94.5 Partners Radio. Daghang tagisgutanan karon dira sa atong tulumanon, plastar mo. Kini na usab si Jess Vicente modapit kaninyo. Hangtod na sa alas 9. Prinsipyo sa publiko ug baraganan sa katawhan. Sa atong mga nagunang hisgutanan karong buntaga, laing babay nga na missing ang napalgan kining patay, wala nay ulo. Giputlag ulo. Uso na ning patay karon sa mga babae ba? Duha na ka babae nga atong nabalita diri sa atong programa, nasigutan nato diri sa atong tulumanon nga gipang-ihaw. Na missing unya nakit-an patay na. Una ni ini katong sa Libuna. Sa Libuna nga babae nga kanhi OFW. Nga panitan ang naong, unya gilahap ang iyang banahian. Brutal nga pagkapataya. Ikaduha pa dayon katong atong nahisgutan kagahapong adlaw dito sa Leyte. Kolektor sa card nga lending ang gipatay ni agig kamising gihapon sa kasimana. Unya napalgan na lang kining patay. Kini karon lain na pong babae. Mga gwapa ra ba ni mga bayhan? Mangitsuraan ba? Ang labaw pas pagka-brutal ani kay giputol ang ulo.
nakita na lang ang ulo sa basurahan. Unya na konfirmar kini nga maogyod ang babae nga namising. Ang iyang patay nga lawas nakitaan layo ra siyang ulo. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Parental guidance ba na kanang medyo kanang sa Tagalog bitaw medyo masilan ang ating tatalakayin ngayon dito sa ating palatuntunan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samtang sa pikas nga bahin, ika-14 nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, wag ya po'y igo matod pa sa mga observer. Wa pa gyapon kabulsay ang prosecution. Kanusaghan ni makabulsay ng prosecution ba? Ang mga tao gipanglaay na. Kay grabe kabaga sa mga dokumento pero wa gyoy nakaigo nga kanang bulsa gyud ba? Wa na kay matagad ang tensyon sa mga tao sa impeachment trial. Labi na gyud kay sige na ning baha sa palibot. Ang katong baha di Res Mindanao sa mga nagkadang dapit Res Mindanao gitubag sa Metro Manila. Dito sa Luzon nga area. Nato nakalabay nga semana nga grabing baha dito. Human sa baha nang gawas ang daghan kayong mga basura. Labaw pas payatas ang basura. Unya maro ra ba ning tikpamutmot ni President Marcos kini si Anticlear ba? Kay ang mga basura kuno nang gawas karon dito sa Manila tungod kuno na sa administrasyon ni kanhi President Duterte. Grabe ning bayhana no? Kano sa pagka mapilo ang dila ani para maamang? Sige pamutmot. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Ang administrasyon sa kasamtangan karon nadiskubrihan sa usa ka abogado nga sekreto nga namaligya sa kabtangan sa atong gobyerno. Grabe. Nabisi ang mga tao sa baha tungod usab sa isyu sa flood control project. Nabisi ang mga tao sa impeachment trial pero di ay ang gobyernong Marcos nabisi pug pamaligya sa kabtangan sa gobyerno. Puryagaba mo mga tawhana mo. Prinsipyo sa publiko ug barungganan sa katauhan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samtang sa pikas bahin, uban pa natong mga hisgutanan diri sa atong pagpanaguban. Abay-abay patag mga kikatagda nga hisgutanan karon diri sa atong tulumanon. Og mga update usab sa katong gipang patay sa miaging simana. Doon natay kuang gihapon ani mga update. Labi na gyud katong dito sa Caraga Region. Katong dito sa Butuan City, katong usa ka bata nga 2 anyos, katong si Ayan Minyosa. Doon ay bago diskubrihan ang kapulisan dito sa ilang investigasyon. Doon ay lama sa dugo. Nga nakita ang kapulisan, sulod sa balay mismo sa ginikanan sa nasangpit nga bata, sulod silang balay. Doon ay lama sa dingding sa dugo. Diyos. Mubarog ra ba kito si Kuan? Kagawad Kanoy. Oh, katos Kagawad Kanoy ba? Kanoy may apelido gyapon? Robin Kanoy? Kagawad sa maong barangay? Mubarog ra ba gyud nga ang nagpatay kuno naara sa pamilya sa bata? Unya, kung atong basihan itong iyang mga istorya, nga
barugan kini no nga naaraan ng pamilya sa bata ang killer ang nagpatay. Total og mapriso, ako ra may mapriso, wa mamoy labot. Ay! Kulba sa tunga kagawad. Oh. Di ba? Grabe yun yung interview man siya sa kuan. Si Bihanan sa radyo dito sa Butuan. Barugan. Ako barugan yun. Akong pagduda na ko nga ang suspitsado nga nagpatay ang 2 anyos nga bata naara ng pamilya ha. Gignan siya sa reporter nga dabi kagawad wa man kay ebidensya. Bahala pag wa ko ebidensya. Kagawad hangyo ra bang pamilya nga dili ibusaut sa media kay ngano sila may pasinginlan wa may klaro nga ebidensya. Ngano suwat ka ko ato sa media nga social media nga og mapreso ako ra may mapreso. Ay! Apil ba mo? Ako ra man nag-istorya, ako ra may mapreso, mamoy labot. Ay! Kuyaw sa din kagawara, no? Pangitaon ko tong iyang statement ha, ato ni pabatiyon niya. Sa di pa mo update sa maong panghitabo diya sa Butuan. Looy po ning hitabo 5 ka 2 anyos. Unya lagi sa gihimong autopsy, kay autopsy man nakita gyud sa forensic expert kini sa sa suko. Nakita dito sa pag-autopsy nga buak yung bagol-bagol sa bata. Bagol-bagol sa ulo ba? Na buak yun. Gituhuan, gibunalan is bugat kabutang ba? Unya, estimate sa mga pulis, kung nahagbong ko nun kay gikan sa ilang salog, nahagbong lugar sa ubos, dili ingon adto ang impact sa pagkabuak sa bagol-bagol. Dili ingon adto nga impact kung nahagbong malanggaling. Ato, posible yun. Alam sa kapulisan, posible yun, gipuspusan ba? Nahinaykan bitog bunal. Igo ang ulo. Mao ni ang ato mga nagunang hiskutanan sa atong pagpanakuban karong buntaga. Dili sa atong tulumanon ng Kuskus Bandira sa Radio Bandira Malay-Balay 89.7 sa dial sa mga radyo. Hoy, alang sa kasayuran sa tanan ang atong frequency sa Malay-Balay gilubong na nato tong 88.1. Dili na 88.1 ang atong frequency sa Malay-Balay. Ato na tong limtan sa atong hunahuna. Kuha na lang, ilubong na to sa kalimot. Bisan pag moingon ang kanta, ang kalimot way gahom. Ay! Ato yung pagsun nga limta na lang. Walaon na to na ang kalimot way gahom. So bago na frequency karon sa Malay-Balay. So kani atong Hulyo 28. Kika na to July 28. Dili na 88.1 ha, dili na 88.1. 89.7 na. 89.7. 87.9. Ay na bali. 89.7. 89.7. 89.7. Muna na yung bago na itong frequency karon sa Malay-Balay. Okay, nagpangutan na ako, mga daan na to nga mga listeners dres sa Malay-Balay, naman ka nagtingog karon. Kadungog ko si mong tingog, pero naglibog ko ba, ka napit na paminahon. Ikaw sa Bandira, balik ko program. Kanang kuan ba? Di na lagi mo tingog ang 88.1. Ay! Moto akong kipasabot. Dili na may 88.1. 89.7 na may. 89 na ba? 89.7. Dili 87.9. 89. 89.7. 89.7. Muna na frequency na mo karon, wa na kay madunggan dito sa 88.1. Ayaw na tog paminawa ang 88.1 kay watoy lami. Ay! Kung gigamit man ang 88.1 karon ay mo paminaw diha kay wa na lami. Ay! Og sudan pa na, way nadang timplada. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Pangit ng aputahe. Ay! Anhin na mo 89.7 kung bago na tong frequency. Samtang atong Balinsa nagpabilin 102.5, 102.5. Ang atong frequency des Balinsa, Radio Bandira. Live usab kini atong programa dito sa Oroquita City, Misamis Occidental, Radio Bandira.
94.5 usab ang frequency dito sa atong partners radio o sa Trento, Agusan del Sur ang 94.5. Nagkapareho rin yung frequency dito sa Usamis, no? 94.5 gyapon ang atong radio. Aw na, nakikanalis na ako. Ikaw galing ka na minaw sa akong istorya diri. Nagka na ta naglitok nga Trento live tas Trento ikaw galing. 94.5 Radio Bandera Trento. I-remind ko sa atong kuan dire, atong technician, pag-intro pa nako gaganihan na nahibaw nako. Nga live ta karon dito sa Trento kay si Tony, nayayay kunos Tony, nayayay. Ang atong anchorman sa Trento na ay nayayay, no? Nayayay ba? Na ay importante kasi kaso. Una nga siya ka program karon dito. Nag-hook up ang Radio Bandera Trento karon sa atong programa. May buntag ninyo tanan des Trento? Okay na bang karsada des Trento? Trento, Padolong, kuan ba? Bunawan. Sus. Ako'y mauwa og moagi ko diyan dapita. At taga-Agusan Sur man ko. Taga-diha man ko San Francisco. Ako'y mauwa og naay mga lain tao bito bulabay gikan anang Rosario, Bunawan, Trento, pagkaguba kay highway diha. Masama na, na-repair na ng karsada diha sa highway sa Bunawan. Sayang ang Bunawan, ilado ro ba na nga lugar katong wa namatay, wa pamamatay sululong. Katunay pinakadako nga buaya ba? Diha man to sa Bunawan. Unya kining Bunawan ug Trento silingan ra ni. Silingan ra. Kung gikan ka sa Davao, unang munisipyo sa Agusan del Sur ang Trento. Kung gikan ka sa Davao, sunod ana Bunawan. Na diha ang perting guba sa highway. Kanang Bunawan ug Rosario. Ambot ang na-repair na ba na? Asikaso na ba na sa local government unit diya sa Agusan del Sur? Kanang kaguba sa inyong highway na napita. Labaw pa kasakay kabayo ug moagi kasi mong sakyanan diha. Sa una to, sa una. Base gi-repair na siguro karon nanikamot na siguro sa governor kuan diha. Kanang atong gobernador karon diha sa Agusan del Sur. Kukihan masana. Basig na kuan na padali niya nagtrabaho sa DPWH. Good morning, nino tanan diha sa Trento. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. May kala kining atong programa sa dili pa sa mga detalye sa atong mga isgutanan karong buntaga. Gidalit kininyo kining atong tulamanon sa mga produkto sa Asigo Plus. Sama sa atong Asigo Max Liniment Oil. Kining atong Asigo Max Liniment Oil o sa kining kamatang sa haplas ng herbal. Muwagtang ni sa mga panuhot, mga pamaol dala sa kahagos trabaho, mga panakit sa kabukugan dala sa riyuma, mga butod sa tiyan. Huwag tangon ka na, pinagi sa atong Asigo Max Liniment Oil. Ang atong Asigo Max Liniment Oil, humot kini nga klase sa plus. Nga sa ato pa, kung doon na kay mga special occasion nga tambungan, kung panuhotonon ka, likay sa panuhot, pwede manghaplas kadaan. Manakayan makaka og mga public utility vehicles, pwede manghaplas kadaan. Di ka mauwaw ani. Nga naman, humot man ni klasya sa plus. Di man ibaho. Pwede ka manghaplas, manakayan kag bus, sakay kag barko, eroplano ba ka? Doon na kay tambungan nga mga birthday, kasal, pwede ka manghaplas ani. Di ka man ibaho. Humot ang baho, ani mura hinukag na merpium. So, batasan na ang paggamit sa atong Asigo Max Liniment Oil. Asigo Max Liniment Oil, haplas nga humot, wagtang ang panuhot. Doon na po tayo Asigo Plus Purple Corn Coffee. Ang atong Asigo Plus Purple Corn Coffee, pure kini nga native nga purple nga mais. May gigamit nga sangkap sa atong Asigo Plus. Ang maong matang sa mais, makatabang kayo sa atong panglawas. Nga sa ato pa,
kung mainom ka kanunay ining Asigo Plus Purple Corn Coffee, nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Ano na usap kita Hello Coffee Liver Cleanser? Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser, makatabang kini sa pagpagwapa og samot sa mga kababayan. Muhamis ang kutis ani ba? Labi na sa mga babae nga medyo dili kayo hamison og pamanit. O, naman ni gluta sagol. O, nga makapahamis kutis. Sa mga kababayan, pwede po sa kalalakinan. Matasanan ninyo ang pag-inom sa Hello Coffee Liver Cleanser. Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser, mo limpyo ni sa atay. Kung limpyo ang imong atay, gwapa o gwapo usab ang imong panagway. Sa mga katawhan nga naglisod sa pagpagawa sa ilang hugaw, constipated, katong irregular nga makapagawa sa ilang hugaw, gamit kamo sa atong Asigo Cleanse Juice Drink, ayaw gyud na pasagde. Ha? Magpirmi gani na nga maglisod ka og pagawa sa imong hugaw, duha kadlaw, tulo kadlaw sa kasimana, sus delikado na. Ang imong kolon ana magkasakit. O niya daghan na rabay nga matay anang sakit sa kolon. Labi nagmulungtad simbako og kanang kanser. So, mentras sayo pa, imni ninyo sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Ang atong Asigo Cleanse Juice Drink, usa kini ka natural colon cleanser. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Sa mga kalalakinan, katiguangan, nga video di na kay kakumbati sa pagpakiglabing-labing sa ilang partner. Ay mo kabalaka, naanay makatabang ninyo. Doon natin produkto sa Asigo. Kining Beramax Adult Capsule o Beramax Adult Coffee. Ang atong Beramax Adult Capsule o Beramax Adult Coffee, pwede dungano ni mo nag-inom sa dili pa ka makikumbati sa imong partner. Sa di pa mo maglabing-labing. O gago kasi mong trabaho, inikuli ni mo sumalay, talikdan ni mo ang imong misis, panahon sa katulugon. Importante rin magyos mga asawa nga atimano na sa mga bana. Importante yun na. Kanang lawas nun bitang nga kalipay, part man na sa gugma. Part na sa managtiayon nga panaguban. O di ni mo na mahatay sa imong asawa, delikado. Basig dito na, mangayo sa imong silingan, delikado. Muna na hinungdan, makapatay hinung ka. So, ayaw gina buhata. Kay mo na makabungkag sa pamilya o di mo hatagan ang imong asawa sa kalipay nga gipangayo. Anong ligo ng imong lawas? Tumar sa atong Beramax Adult Capsule. Paresinay sa atong kape. Ang Beramax Adult Coffee. Basta naka Beramax, birat to the max, 24 oras. Buto-buto yung tamang sinawa. Ayaw ipasalba kay sayang ang imong Beramax. Bolsa yun. Beramax Adult Capsule o Beramax Adult Coffee. Basta naka Beramax, birat to the max ka na. Doon na po tayo Asigo Plus Herbal Capsule. Ang pinaka-epektibo kini og masaligan nga kapsula. Pwede po parisan din nimo sa atong Asigo Plus Herbal Coffee. Kining atong Asigo Plus Herbal Capsule, pwede ka mo inom anig bisag wa kay sakit, maintenance palikon sa lawas. Aron imong immune system likon kanunay. Usa ka capsule, usa ka adlaw. Once a day, usa ka capsule. Balag wa kay sakit. Una kay sakit nga tambalon, katulos usa ka adlaw inom. Buntag uto hapon. Ayaw kabalaka kay wa ni say overdose kay herbal man eh. Asigo Plus Herbal Capsule o ang atong Asigo Plus Herbal Coffee, lami na, himsog ka pa. Doon na po tayo Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Alang sa mga diabetison. Pwede ninyo ni imnon nga klases kape. Di mo mahadlok o ginumani kay makatabang pahinunis mga diabetison. Kining atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Ang katamison sa atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia, dili gikan sa tradisyonal nga tubo ang katamis ani, kundi dili gikan sa stevia. Sa ato pa luwas ka, makatabang pa ni sa imong diabetes hinuon. Inom dumi ang pangalan Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Lami nga makapahimsog, kape nga makapamaskog.
Kining tanan nga mga products nato sa Asigo Plus, gidistribute kini sa Gold Found Incorporated. Mapalit ninyo diha sa mga malls o mga dagko nga grocery stores o labaw sa tanan sa Bofarco Pharmacy. Kung doon ay Bofarco sa inyong lugar, mapalit ninyo kining atong Asigo Plus products. Samtang sa Malaybalay, mapalit ninyo ni diha sa Gaisano Malaybalay. Gaisano Malaybalay. Sa Valencia, Gaisano Valencia, kanang bagong Gaisano na sa Sari Highway. Kanang dako nga Gaisano sa Valencia na sa highway. Mapalit po ninyo kini sa Gaisano nga daan diha sa Valencia City gihapon. Dito atbang sa may Central Public Market. Nagapadayon karon no, ikaduha ka adlaw karon nga pagpatisting sa Asigo Plus Management sa timplada sa ilang mga kape. Nga sa ato pa, ugwa kay lingaw karon suroy sa Gaisano. Diha sa Gaisano nga daan sa Valencia. Nagapadayon ang pagpatilaw sa lamian nato nga mga kape. Aron matilawan kini mo unsa kalami kining ato mga kape sa Asigo Plus. Suroy sa Gaisano, diha sa Valencia, daan nga Gaisano ha. Karong adlaw, hangtod pa ni karong adlaw, pizza 12. O niya sa 13 o 14, diha na pod sa bagong Gaisano sa Valencia. Pagpatilaw sa kalami sa atong kape. Sama sa atong Asigo Plus Purple Corn Coffee, Hello Coffee Liver Cleanser, kini na yung atong Asigo Plus Herbal Coffee, Asigo Plus Herbal Coffee, o ang atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer Anesthesia. Muna nga mga kape, kung gusto ninyo matilawan, suroy mo sa Gaisano des Valencia karong adlaw. Nagsugod kini kaghapon hangtod karon diha sa daan nga Gaisano at bang sa Central Public Market. Kapalit usab ninyo ang produkto sa Asigo Plus diha sa Bofarco OTC sa Sait sa Valencia. Sa Bofarco Warehouse, Bofarco Malaybalay, Bofarco Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. O niya for deliveries diha sa City Drug Store, Villahermosa. Sa V. Apostol Pharmacy sa Valencia City, sa Bofarco Pharmacy sa Maramag, Carolinian Pharmacy sa Maramag, Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Ann Store sa Barangay Sugod, Valencia City. O mapalit po ninyo sa Don Carlos sa Metro Mart sa Don Carlos o sa Centro Mall sa Maramag. Mapalit po ninyo ang mga products sa Asigo Plus sa tanan nga mga radio Bandera Station, Mindanao o Timog, Pilipinas. Standby sa ato pagbalik karong taon sa ato mga iskutanan. Commercial sa ta. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo. Asigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan. Udiay si Alexander Nelmida, 54 ang Punoigon, Puro Kribi, Upper Lamak, Oroqueta City. Hining ako ang mata, tinga lang medyo mas poor gyud ato ang vision. Pabili masulay ko no ko pa once kong blood sugar. Niabot man og 160 ako ang blood sugar. Ako at that time na balaka jud ko. Motong ni sulay ko sa product nga kining Asigo Purple Corn Coffee. Anhi dinhi kay para follow up nga check up sa to ang sugar. Kampante kay ko nga sa produkto, mayo man jud ang akong paminaw. Mapasalamaton kay tas Ginoo. Una sa tanan, gikan sa 160 ni drop nga to sa 85. Amazing kayo dok, 85. Sulod lang sa 3 adlaw. Na twice a day lang ko gainom sa coffee. Ako maka-testimony jud ko nga kining produktuha to ang Asigo Purple Corn Coffee. Kan man kog mga kaila basin nga nakadungog ang uban, mga kaparentihan ako nga dunay gipamati sa ilang panglawas kanayon pagtaas atong blood sugar. Ako mong awhagon nga sulay Asigo Purple Corn Coffee. Ug doon nagay positibong resulta. Nga dili gid mo magmahay makatambal gid sa atong balatian, mo'y pinaka-importante og mahinungdanon sa tanan. Ako si Alexander Nelmida o Alex in short, 54 ang Panuigon, Puro Kribi, Upper Lamak, Oroqueta City. Asigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niining istasyon.
sa kalusugan. May diabetes, high blood, arthritis na ba? Bukol na inian, nahirap ka na ba? Huwag mag-alala, may solusyon na. Ashigo Plus, sagot sa problema. Ashigo Plus, Ashigo Plus. Natural na lunas, tiwala mong lubos para sa kalusugan. Araw-araw na alalay, gumanda ang pakiramdam. Buhay ay sumigla. Herbal na capsule, epektibo at garantisado. Sa tamang pag-inom, ginhawa'y makakamtan. Ashigo Plus, Ashigo Plus. Kasama mo sa laban, sa sakit ay tapos. Masigla ang buhay, sigurado ka na. Ashigo Plus, kapartner mo sa kalusugan. Ashigo Max, liniment oil, haplas na humot, lagpot panuhot, sakit sa kalamnan, agad mawawala, may sambong na pain reliever, lemongrass, laban sa mikrobyo, init sa luya, tanggal hirap. Ashigo Max, liniment oil, sa sakit at pagod, ikaw ang solusyon. Ipahid mo lang, ginhawa'y ramdam. Ashigo Max, haplos ay ramdam. Krobyo, init sa luya, tanggal hirap. Ashigo Max, liniment oil, sa sakit at pagod, ikaw ang solusyon. Ipahid mo lang, ginhawa'y ramdam. Ashigo Max, haplos ay ramdam. Ang Hello Coffee, Beramax Capsule o Beramax Coffee, Ashigo Cleans, Cherry C, ang Vitamin C, Fiji, Soya Coffee, o tanang Ashigo Plus Herbal Products, mapalit diri sa Orokita, sa Sefi Pharma, Farmacia, Jessica 1 and 2, Fox Drugstore, Maid Grace Pharmacy, RNC Pharmacy, AMG Pharmacy, Novo Supermarket, Midlife Pharmacy, o sa Partner Radio, Orokita City. Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya na nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga may uli ug mabalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of Usa ka higayon sa usa ka basakan area. Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani? Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw. Ang El Nino o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Nino, ang ngayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Ang Trinto Gaming and Leisure Corporation ang nagpadagan sa STL, Small Town Lottery, dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Uban, ang PCSO nagapahibalo na sila nagapadayon sa pagserbisyo ni adtong mahiligon sa number games. Sama sa Swertres ug 3D Luto. Dugang pahibalo
Diha lamang kamumutaya sa mga STL authorized outlet sa inyong mga lugar. Ang STL Bukidnon walay labot sa mga wirik-wirik ug niadtuman sa mga pasugal na online. STL Small Town Lottery nga gihatod kanato pinaagi sa Trinto Gaming and Leisure Corporation ubos sa pagtugot sa PCSO. Ang draw sa Swertres o sa 3D Luto makita live sa TGLC STL Bukidnon FB Page. Nangita ba kag digital supplies and printing needs? Adto na ta sa CQ Digital Supplies and Services located beside One Network Bank in front of Bukidnon State University, Malaybalay City, Bukidnon. Services and product offers, school office supply equipment, also card printing, bookbinding, PVC ID making, Xerox, document printing, colored laser printing, invitation, souvenir program, and tarpaulin printing. Ang CQ Digital Supplies and Services adunay DocuWire printing and scanning. Yes, the latest engineering printing machine. Ang CQ Digital Supply and Services is owned and managed by Mr. Roberto D. Amsar. CQ Digital Supply and Services is certified establishment. Good news! Kaya ang CQ, aduna na po sila bagong branch nga nahimutang sa Level 2, DG World, Robinson Place, Valencia, Bukidnon. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lamang sila sa cellphone number na 0917-309-0569 or sa ilang landline number 8213-0900. Unsa pa'y gihulat, bisitahan na ang CQ Digital Supplies and Services. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan, malusog na katawan, magpakailanman. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Pilipinas, muling nagbabalik ang programang Sandigan ng Bayan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Balik ta sa atong pagpanaguban. Alas 8:14 na dire sa atong tulumanon ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Mindanao. Live kita dire sa Radio Bandera Malaybalay 89.7 sa dial sino mga radio. Radio Bandera Valencia 102.5, 102.5 sa dial sino mga radio. Live usap kita dito sa Trento, Agusan del Sur. Radio Bandera Trento sa lalawigan sa Agusan del Sur. Pinagiusap sa 94.5 Radio Bandera Trento. Og live usab day kita karon sa Bislig 103.3 Radio Bandera Bislig. Pinagiusap ni Madam Geraldine. May buntag ninyo tanan des Bislig. Dugay-dugay na may wakabalik og suroy diya ba? Lami ra ba kay itong mga seafoods niya ang ipreparar ni Madam Geraldine? May buntag ni mo diya, Madam. Live usab kini atong programa sa Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental. Pinagi sa atong 94.5 Partners Radio. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Balik ta sa itong mga iskutanan karong buntaga. Unahon na to ning pagkonfirmar
gitabangan gyud ni mayor mismo. Kining napalgan nga babae na missing kini sulod sa pipila kadlaw, napalgan nga putol ng ulo. Ang ulo gisod sa basurahan. O niya gi-confirmar kini sa tagtungod o sa kuan mismo, no? Sa ginikanan o ang mayor mismo sa maong munisipyo ni tabang sab para ma-DNA. Ma-DNA test yun. Dito na naitabo sa Cebu. Lain-lain lang naman panghitabo karon sa itong palibot. Ang katong kagahapon nga itong gisgutan nga kolektor sa card lending sa Leyte man to, Leyte. Kini karon sa Cebu. Dugay na ni nga panghitabo pero kagahapon lang nigawas ang resulta sa DNA test. Na-confirm gyud sa DNA test nga gipahigayon nga ang maong ulo nga nakita sulod sa basurahan iyahag yun sa usa ka caregiver. Caregiver nga na missing. Sukad di atong Hulyo 4 og nakita kini sa Hulyo 7. Pinagas pagpaningkamot usab sa kapulisan sa nasampit nga lugar. Dungan usab ang pag-abag sa mayor dito na pita. Nadakpan ra usab ang suspect. Ang na-missing nga caregiver, maogyo'y tag-iya sa putol nga ulo. Human kini nga nigawas ang resulta kagahapon sa DNA. DNA test. Napalgan kini ang ulo sulod sa basurahan sa Kansuhong, Talisay City sa Cebu. Natuniaging buwan sa Hulyo. Gibutyag ni Talisay City Mayor Anthony Samsam Gulyas. Kinsa may pahibaw nga base sa DNA test results, iyagyod na konfirmar nga kadtong maong ulo, mao ang ulo sa caregiver nga namising. Nga giila sa pangalan nga si Pilar Saavedra Basilio. Kung ato minuduman ang maong ulo na palgan ni atong Hulyo 11, human kini na missing ni atong Hulyo 4. Dito sa gipuy-an mismo, dahil nasampit nga biktima, gipuy-an sa iyang employer sa Barangay San Isidro, sakop gapos Talisay City. Ang anak ni Basilio, kining biktima nga lalaki, mao gikuhaan og sampol, vocal sample, kining swab, vocal swab. Og sigon sa resulta, parihas ra kini sila sa DNA sa maong ulo nga napalgan sa basurahan. Human sa gihimong eksaminasyon sa PNP Forensic Expert Group sa Kamkrami mismo. Diya gipagayon sa kapulisan sa nasampit nga syudad ang operasyon og nadakpan ang prime suspect sa maong panghitabo. Ang suspitsado giila sa pangalang Romel Rainer Rujas. Pag umangkon raw sab sa employer ni ining biktima. Grabe, no? Kinsa sigon sa pasubay, pag-subay sa Talisay Police Station, nag-atubang usab og murder nga kaso kining suspect dito sa Zamboanga City. So, ana na din patay tao. Ana nagpatay tao ni Tawhana. Ang Talisay City ubos sa liderato sa ilang hipi dito napita nga si Lieutenant Colonel Sayon may patuman usab sa search warrant sa gipuy-an ni ining suspect nga si Rujas. Di nakuha sa iyang balay ang illegal nga droga o armas. Adoy-adoy din ng wakwak. Ay, adoy-adoy ni. Na-recover sa kapulisan ang motorsiklo nga mao'y gigamit sa suspect
sa paglabay sa ulo sa biktima o ang sundang nga hait kayo nga may gituhuan nga gigamit sa pagputol sa ulo. Kinsa lumad nga taga Zamboanga City, ang mga biktima nagtrabaho lang sa Talisay City, Cebu, isip caregiver. Sa iyaan ni Rojas. Kini Rojas mo ni suspect. Grabe, no? Gingon, adunay personal grudge. Kung panagbangi ang biktima o kining suspitsado, apan gisusipas kapulisan kung may mas bugat pa ba nga motibo ang suspect sanglit nangigi kuno ni sa biktima tungod kay gisaligan man kini sa iyang-iyaan. So ang agalon ani biktima iyaan aning suspect. Atong sugdon ni sa sinugdanan. Paminaw na to ning interview sa diyang wa pa mapalgi, no? Wa pa makonfirmar. Kining nasampit nga ulo sa diyang gi-undergo pa ni siya sa kuan. Kining DNA test. So niya ang interview sa amahan sa suspect. Paminaw ta ni. Sir, doon na ikuan, no? Ulo sa babae ko, no? Nga napalgan, diha sa may Rabayan Street, wala may pagduda nga basing mo to? Wala po. Nakon na may contact sa mga anak, gipapa namo kung mauba. Gusto lang giunta namo na maklaro, so gibuhat namo ang confirmation sa DNA test. Mao-reason na nagkakawag search warrant na nakita sa nanay mga kontrabando sila. Mao-reason na krakpan siya. Nagkauban mo ni Pilar, no? Pilar. Diri sa balay. Okay, o sa inyo hangkuan, kanang relasyon ni Pilar? Wala. Kauban lang mo sa balay? Okay. Na-missing si Pilar, July 4. Sa imong pagkasayod, sa July 4, wala siya kita. Ngano ka, sir? Posibleng nilayas ba siya? Sa imong tanong, Wala po ikuan na. Okay, hanaw. Okay, idea. No? Okay, July 4 na missing. Kano saan ninyo gi-report sa police? 7. July 7 na. 7 na, Okay. Nganong inana kadugayon, sir, no? From July 4, July 7 ka na ni-report sa police. Ang conflict na mo na mabalik ka, ay ingon akong tiya. Balik ka to. Okay, yung sa'yo trabaho ni Pilar dito sa inyo, sir? Caregiver. So, caregiver. Pila na siya ka-months nag-servisyo as caregiver? Wala ko idea. Taon-taon na. Sambuanga pa na, nakpan dito. Okay, taga Sambuanga si Pilar. Kinsay nag-refer ni Pilar dito sa inyo? Talisay nga, layo-layo yan. Siya dito sa Sambuanga. Okay. Kinsa? Kauban ni auntie sa police ko. Police, okay. Kumusta si Pilar isip caregiver, sir? Iyang kinaiya? Wala man ko ikuan. Okay naman sila. Okay ra? Okay ra. Ang iyang kinaiya, by kuan nga napasagda, napabiyaan mong auntie? Wala ko idea. Buta na siya? Maayo man siya. Okay. Sukad nagtrabaho si Pilar as caregiver, wa ba siya mga bisita diri? Or mga basig na nakailang mga laki, ano? Wala na ako basta na siya barkada man na siya. Na yung mga barkada? Barkada na siya, pabarkadahan ba? Kaya mo gawa si Pilar diri ba? Kung sa may iyahang gawason, iyahang gahimuon sa gawas? Pag musugo si auntie. Kung sa may isugo si mo auntie? Ano ba nga? Euro kwarta ba? Kwarta. Speaking of kwarta, pila man ang kwarta? Siya mag-withdraw sa kwarta? Ang bot wala ko na yung pila, basta na. Sila lang na buwan mo pa. Ito yung pension, pila to yung ipa-withdraw? Ang panan nila, 64 ang kabalo na ako. 64,000? 64,000 ang paniya sa GSIS. Dako kayo, sa no? GSIS. Kano sa man ni kaning 64,000? Plana, basta abot na pag kuan. Musugod na si auntie sa iya, suguan siya, suguan. Katong higayon na, July 4, posible ito nag-withdraw siya o 64? Wala ko kuan idea kasi dili ko kabalo kung pila mo withdraw siya, kung ipul ba, kung ikan lang, kuha, ano. Sir, doon na ikuan, no? Ulo sa babae ko, no? Nga napalgan, diha sa may Rabayan Street, wala may pagduda nga basing mo to? Wala po, nakon na may contact sa mga anak, gipapa namo kung mauba, mauto gihulat ko tamo na
sa ilang anak, iyang anak. So, Pating ato diri, lalaki. Aha. ikaw, wa kay mga pagduda nga basig itulis ba ka ha o interesan niya kinabuhi ni Pilar? Mula gipin ko na pabalo, sir, na anak ba? Parang kay kung maana naman to siya diri. Okay. Sige ha, bossing. Ang kwanong namo, na karon yung gitna na ibalan, na Pilar di na. Nag-alias siya. Pilar Basilio. Aha. Ang pangyod diri, pati akong tiya, pangyod. Pilar. Kat. Pati dito Sa iya apelyido. sa Petra. Aha. So, moto ang unang interview sa wa pa confirm nga ang ulo nga nakita sa basurahan mao na ang ulo aning biktima nga caregiver. So, napilain din rin, no? Atong paminaw ning laing video. Sa area na ni, wala sa napalkan sa basurahan, no? Napag-isbasurahan ang sus. Ginoo ko. Iputos ni cellophane. Aha. Muna nga ang local government unit sa Talisay alayo na sa mga investigasyon. Unya gipanikamutan sa mayor nga masubay gyud kung ang maong ulo nga nakita mao ba ang na-missing nga caregiver. Niya na katong pagkadakpi. Kagahapon, no, nadakpa na ang suspitsado. Gidakop sa kapulisan mismo. Morning suspect, no? Morning suspect. Bawas pa man. So, morning suspect, no? Pinayungan ng suspect. So, na-injured po ni siya. Biktima sa eskulata, oh. Ang suspect ni siya, mga inyal. Kailangan ni sa atong Happy second mapatay, happy mapatay. Sep, arin sa ako kanina, Sep. Dali lang. O sa may inyong duda ni, anong iya maninahimo? Kuan sir, ang base sa among na kuan nga mga istorya, kuan na sir ning purag. Aha. Sa mo ni mga igala, ang maong panghitabo dito sa Talisay. Talisay Cebu, no? Talisay City, Cebu. Grabe, no? Sunod-sunod ang krimen nga kakitabo matagkaroon ko niya. O niya, kung nato laging paminahon itong pamahayag ni Ko, ang tigpamaba sa PNP na tumilabay nga buwan, ang record sa kining kriminalidad sa itong nasod, miubos. Ug matod pa subadsab sa number na, pero sa actual, amo tog di ba makita sa mga kadakuan sa PNP kining actual ang mga panghitabo karon sa itong palibot. Moingon raman sila nga sensational ra kuno ni. Kini mga patay nga madunggan sa mga nagkadaiyang media outlet. Mainstream media o kining sa mga social media. Kung sa record sa PNP, gwapo kayo. Menos ra ang krimen, mas nikunhod pa gani sa bulan sa Hulyo. Gikan atong Mayo. Kung itandi sa milabay nga tuig. Pero sa actual nga mga panghitabo karon di siguro kita makaingon nga mas nikunhod. Sunod-sunod man eh. Katong patay na tabo dito sa Libuna. Usa ka kanhi OFW, gipanitan ng naong, gilaplap ang iyang banahian. Babae ang biktima. May ganito kay medyo naanay kahayag ang kasulbaran. Kay ang sospetsado, live-in partner, ni ambak pod sa tulay sa atugan, patay sab. Kay konsensyahan. Katuday pangitabo dito sa Leyte. Babae gyapon, kolektor sa card sa lending company. Kini dayon nalitabo dito sa Talisay City. Pulos mga babae ang mga biktima.
Wapay labot to mga bata. Katon dito sa General Santos City, sa Milabay nga semana, 7 anyos nga bata, nga na missing gihapon, napalgan ang iyang patay nga lawas, nakasulod na sa sako. Pipila lang kametros gikan sa ilang balay. O niya gituhuan nga gilugos kini sa wa papatya. Ang suspetsado, amahan ra usab sa biktima. Grabe kangilngig kini mga krimen karon nga mga pangitabo sa atong palibot. O niya kini po ng sabutuan sa may Caraga region. O katundos anyos nga bata nga si Ayan Minyusa. Hantod karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. 2 anyos. Sa resulta sa otopsiya, nakita nga ang bagol-bagol sa ulo sa maong bata buak. O gituan nga gibunalan kini o baka gibundakan sa bukat nga butang. Sa latest nga nahibalan usab sa kapulisan dito sa Butuan City, nato nakalabay nga adlaw, sa gipahigayong duga investigasyon sa kapulisan, nakakita sila og kanang lama sa dugo. Lama sa dugo sa Pinoyanan mismo sa bata. O, katong iyang ginikanan. Nagduda ra yung kadaghanan dito silang barangay, sa Butuan City, Maninitabo. Nagduda yung kadaghanan sa iyang mga silingan nga naagyos ginikanan ang kriminal. O gani katong kagawad mismo ha, kagawad mismo silang barangay, si Robin Canoy nga kagawad. Barugan kiniya siyang kagulingon, bahala na kunog mga preso. Ha? Total kay mga preso, siya raman. Wa may labot. Wa man tay labot nga naminaw siyang istorya. Ay, Bahala kunog mga preso. Ha? Di kuno sa madlok. Ang iyang duda naagyod. Naaragyod sa pamilya ang killer sa nasangpit nga bata. Kuyaw sa tos kagawad ba? Anas kagawad ba? Paminaw ko na ito ni. Si kagawad Robin Canoy sa maong barangay. Pagduda ning ako, sir, kay wala ko laing gisuspek. Sila ra gyud sa ilang pamilya kay way lain nga gibantayan. Bata lang nila nga ikaw mismo inahan makasayad kasi mong anak ug nag-unsa din ha. Ha? Wala ko ingon ako na wa ko mahadlok. Kay ako, sir, ang akong kahadlok, sir, nahurot na akong kahadlok. Mao na, sir. Mao na, nahurot na akong kahadlok. Sukad pa sa una. Ang akong kahadlok, nahurot na yun. So, gipangutanan nimo ang mga gilikanan, ani, diha pala habang... Oo, diha pala anang pag-uli na ko gikan ko seminar. Ikaw dam, kumusta man ang bata? Sa nawala man to, nawala lagi. Ikaw, niya sa to pa, kung sa may imong kuan sa ususpek sa ambot unsay kuan atong bataan nawala raman. Muna sir. Kay isip ikaw nga usa ka amahan bation pud nimo kagawad. Ako nakita sir, wala ko nakita nga nibati si Kagol, naghilak adlaw-adlaw, lahi sa ubang bata, uban ginikanan sir nga kanang maghap babaon sa kagawad no, babaon. Hilak yun siya nga akong anak nawala. Akong anak namatay. Hinala ba? Muhilak yun. Pero dahil naging kagawad nga, di sa tamo disclose samtang wala pa ipagawas nga report sa tong mga otoridad. Ana. Kani ako, sir, kay ang kaning tao, sir, iya matag ka ng huna-huna. Ang akong huna-huna, ako po di. Wala'y magbuot sa akong huna-huna. Kung mapriso ko, ako raman po. Oray ako, sir. Basta ako, dapig ko sa bata. In short, gibarugan nimo ang imong tungod karon. Kay akong sa imo lang nakita, sir, pagduda. naagi ko'y nakita nga dili maayo sa ilang gibuhat. Sa akong mga mata, tulo ko ka gabi dito, sir, nag-antos dito. Nakita po nako, sir, nagibaho akong napansin. Daghan mi nakapansin nga ado nagibaho nga nakita na mo nabahoan na mo ginamo. Admak ato sa baboy, dito sa baboy, sir, lahi mao yung baho ato gahapon. Ako nakuan. Bisan si Mamita Bugayon niingon no, baho gidwad ikuwan. Ang sawad adto ari gidwad anak ko. Naagi baho na singon ako. Kay katong yang gidagutan nga mga kandila sa kwarto, usa to akong duda nga dito ang bata. Mismo gani ang pagkumangko ni John Dre nga John Dre Mendoza, pagkumangko babae nga. Mismo gani ingon nang limbawt gyud akong balahibuwad ba. Musuot ko ng kwartuha.
hadlok ayo na agi ko'y napansin kadi maayo. Di ba gibasod na to kagawad ng mga otoridad? Wa may nakita daw. Wala lagi sir kay wala naman diha. Wa naman diha. Katong Lunes sir. Klaro jud na ni Mahal jud. Daghan kay mi, dili kay ako lang. Daghan kay mi. Kato nga baho, dili na normal, dili lang Dili kayo na ko sa normal. ad sa baboy, Lahi ra yun, iti sir, sa kay- manok kon sa Bisa bali. dito ko sa iba sir, tao katong balimbing. Tao na ginto nga baho. Mukha na ikot sa akong baho. Paku abaron oy ko. Daghan kay mi. Dito sir nagtapok mi taga Basag, taga Pigdaulan, taga Dao niingon. Wad baho jud wad, iko baho jud. Iko kana. Lunes pa na sir, baho ng mata. Mao to nga ni ana dayon ko. Dili na ta mamalik. Dili na ta mamalik kay nasuko naman to asawa ni Dennis. Unsa kuno giingnan pa ko niya ikaw kagawad man ka. Ngano wa magakabadlong aning mga tao na marking parking sa kunataran. Oh, giingnan pa ko niya sir. Ano naman siguro na Ross kay nangita man na sila sa bata, concern man na sila sa bata. Wala na mi anak, wala na mi nadili na maayo ang inyong kuandre nga sige ra mong anhi dinhi. Di na mi katulog. Ang inahan. Ang dili, ang katulog silingan niya. Gagaw, so ni Jundre. Ay, soon. Yan. Iyan, okay. Na, ana nga tayo, katong na ay... Katong ingon ni mo gaya ng gidagmalan, posible? Posible. Gidagmalan. Na ang bata siya bago utong ba? Siyempre, nabi ay portion sa bata, wata rin ang itlog baron. Na nadiri baron. Una lang tugo baron. Mo ni akong panag. Ang imo nakita nga lagom na diri sa Dili siro. Ikaw katong sa kung makita man galito nga dili palugnas, klaro na ilagom. Wa man gyud masipyat akong istorya sir. Ni ana gyud ko siro, klaro gyud tong bata gikulata to nilang maayo. Gim maltrato to bunal nilang maayo. Mo ino man daw ang kwan sa magi butyak. Oh, mo ino man gyud sila sir. Sige magiinom dito ang siro katong naami. Mag-inom man gali sila nga katong dito mi naami nangita mi sa bata. Sir, klaro lang sir, ako sir, grabe gyud ko gibuhat sa bata. Kung gibuhat na ako sir nga makita gyud nako ang bata. Mapatay man og babuhi. Oh. Mao to si Kagawad Ruben Canoy. Grabe isog kay no, bisag wa pa sa insaktong ebidensya ba. Oh, alag kaniya ang nagpatay gyud ni Ayan Menyusa, katon dito rin sa Butuan. Sa Barangay Kamayahan, Butuan City. Alang kaniya, naaragyos pamilya, naaragyos managtiayon, ang kilir. O kaya gibanabana nga hinay bunal ba? Murag natagaan og kanang gibugaton sa ning gisulti ni Kagawad Ruben Canoy kay niya tumiyaging adlaw, nakadiskubre og lama sa dugo ang kapulisan nga nag-imbestigar ani. Lama sa dugo diha sa balay mismo sa bata. Ila pa ning gipasusi karon sa suko. Gipaagi pa ning laboratory kung unsa man ning dugo, sa mananap man ni o sa tao man ning dugo. Kung sa tao magalin nga dugo, susihon pasab taas pang investigasyon ani. Og asa man ning dugo basig nalay na samad, nagkapahid sa dingding. So isibo pa ni sa kuan pod. Ipagi na po niyo kanang DNA siguro. Dito sa bata. So taas-taas pa nga proseso sa investigasyon. Wala to basihan lagi ang gisulti ni Kagawad Ruben Canoy nga sos wala gilay ng duda. Di ba niingon siya nga di matabag kuan, di matabag maniguro, wa matay ebidensya pero kini ako mo kina ko pagduda. Total og mga preso, ako ra may mapreso ama mo'y labot. Ako maning opinion. Kuya usad no? Kaya lagi gibarugan nga naagi sila na matikda nga dili mayo sa pamilya. Mao ni ang dugang mga krimen. Gakahitabo karon diri sa atong palibot. Mindanao lang ni ang panghitabo ha. Katong bata sa Jinsan, nga 7 anyos, kini bata nga 2 anyos sa Butuan, katong giihaw nga kanhi OFW sa Libuna, nga gipanitan ang naong, gilaplak ang banahian. Medyo nahatagan naman to gamay-gamay o kahayag kay niambak man sa Atugan Bridge na tumiyaging gabi ang suspek. O gikonfirmar mismo kini sa PNP sa Libuna nga ang niambak sa tulay usa sa mga suspek nga may patay ni atong nasangpit nga OFW. O niya doon na po dahil sa duha. Doon na po dahil duha nga mga panghitabo krimen gapon dito sa Visayas. Katong sa lating kolektor sa
card nga lending company. O na kini atong gisgutan po karon nga putol ang ulo dito sa Talisay City sa Cebu. Grabe. Ngilngig kini nga mga krimen, ha? Di ni basta-basta ang mga krimen, putlang kag ulo. O niya, laplapan ang dagway, laplapon ang banahian sa babae. Di ni basta-basta ang mga krimen. Mo na yung mga pangitabo sa itong palibot. Maingon pa kang itong PNP karon nga safety ang mga tao sa Pilipinas kay nagminos ang krimen gikan atong bulan sa Mayo. Maingon pa ka mo? Di ka mo mauwaw ang istorya anak nga to sa mga tao? Puryagaba. Puryagaba. May kala mo, relax sa tayo, standby. Komersyal sa tayo, pasa na to speaker sa lawak. Standby sa itong pagbalik. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Pindilina po, taga Pinamalayan po. Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon? Yung sis po ng aking asawa. Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo? Ay, natunaw po siya. Natunaw? Malaki po yun. Ano yung bukol? Opo, sa hita, kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya. Dahil po saan? Sa rice coffee po. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Si Nanay Francia sa kanyang kwentong Rice Coffee. Wala pa akong rice coffee ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. 3 beses na ako na-atake. Kahit umiinom ng maintenance, na-atake pa rin. 230/180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang dami daw nila. Kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Diba? Talaga lang. Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan? Sa rice coffee! Punta na sa mga suking butika. Daghan ng pamilya ang nabungkag. Daghan ang kinabuhi ang nakalas. Daghan ng kaugmaon ang nawagtang. Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga. Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang? Husto na! Undani na! Pagitay sa ginadaling droga! Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia. Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Brave Heart. Stay strong, be informed, get tested. Stay strong, be informed, get tested. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Are you looking for a school that provides quality education at an affordable cost? MATI, Mindanao Arts and Technological Institute, has been serving the people of Bukidnon for the past 36 years. MATI is committed in providing quality, accessible, and affordable education to every person, especially to the poor, but deserving students of the province of Bukidnon. MATI enrollment is now going on. Please submit your card, good moral certificate, and birth certificate to enroll in Bachelor of Science in Criminology,
Bachelor of Science in Office Administration and class schedule are available for PSOA. Tourism sector, hotel and restaurant services, housekeeping in Scene 2, food and beverage services in Scene 2, senior high school, grade 11 and grade 12, GAPS, general academic strand, ABM, accountancy, business and management, UMS, humanities and social sciences, TVL, technical, vocational, livelihood, day, night, and Sunday class schedule are available for senior high school, junior high school, grade 7 to grade 10. Regular class schedule are available for junior high school, elementary, grade 1 to grade 6, kindergarten, preschool. For more information, please visit Mati Information Office, Mati Gate 1, Barangay 9, City of Malaybalay. You may also call us at 088-813-3039 or 0905-816-1980. Matini and objective. Through knowledge, skills, and self-discipline, we build strong leaders. Enroll now and be one of us. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Pilipinas, muling nagbabalik ang programang Sandigan ng Bayan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Balik ta sa atong pagpanaguban. Alas 8:46 na. Dini sa atong Kuskus Bandera sa Radio Bandera Mindanao. Radio Bandera Malaybalay 89.7 sa dial sinumang radio. Radio Bandera Valencia 102.5 sa dial sinumang radio. Radio Bandera Trento Agusan del Sur 94.5. Radio Bandera Trento. Radio Bandera Bislig Surigao del Sur 103.3 sa dial sinumang radio. Og live usab kini atong programa sa Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental. Pinagi usab sa 94.5 Partners Radio. Oy, karong adlaw ha, padayon nga makatilaw mo sa lamian nato nga mga kape sa Asigo Plus. Diha sa may Gaisano, Valencia. Daan nga Gaisano ha. Kagahapon nagsugod kini o niya hangtod karong adlaw pit sa 12. So diha sa daan nga Gaisano sa Valencia at bang kini sa Central Public Market. Mao nay daan nga Gaisano sa Valencia, padayon ang pagpatilaw sa lamian nato nga mga kape sa Asigo Plus. Patilawan ninyo sa kalami diha ang atong Asigo Plus Purple Corn Coffee, ang atong Hello Coffee Liver Cleanser, ang atong Veramax Adult Coffee, ang atong Asigo Plus Herbal Coffee, Asigo Plus Herbal Coffee and Creamer. O niya gustos po mo mutilaw nining atong Asigo Cleanse Juice Drink, pwede gapon. Naana sa Gaisano, nga daan sa Valencia. Og mga adlaw sa Gaisano nga bag-o diha gapos Valencia. Wala tulat lang ta sa Malaybalay kano sa kini pahigayon ha kay giplano pa sa Malaybalay. Giuna sa ang Valencia. Hulat lang mo din sa Malaybalay kay pohon Gaisano Malaybalay na pud ni. Sa Pizza 13 o 15, Pizza 13 14 15. Diha na pod sila sa bag-ong Gaisano sa Valencia, kanang Gaisano Mall. Kilid anang Sari Highway sa may Pakuma. Diha na pod magpatilaw ang Asigo Plus sa lamian nato nga mga kape. Ang inyong pagpangapi, makahatag ka na o kanang kabaskog usab sa inyong panglawas. Kaya ato mga kape dira sa Asigo Plus, dili kay wala ni ordinary nga kape. Kung dili kape kini nga makatabang sa pagpabaskog sa itong lawas. Kape nga makatabang sa mga balatian. Alita sa dugang may sikutanan sa itong panaguban, kining obserbasyon sa usa ka banggiitang abogado, si Attorney Adriel Gran ni Anes Mindanao nagbase, Bisaya ning abogado. Ang atong gobyerno de karon, administrasyon ni Bongbong Marcos, sekreto ra nga
hinay-hinay nga nagbaligya sa mga kabtangan sa itong gobyerno? Ha? Hilom ra nga nagbaligya sa kabisik karon nato nining kanunay pagbaha, sa isyo sa flood control project, sa isyo sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Ang atong gobyerno po di ay naghinay-hinay og kamang sa pagpamaligya sa kabtangan. Kuya usab, kuya mahurot yung mga kabtangan na to. Samtang nagpadayon ang impeachment complaint o nagpadayon usab nga gidid-an ang mga ex-Marines sa pagtistigo didto sa Senado diha sa Blue Ribbon Committee alang unta sa pag-unveil sa dako nga corruption sa Pilipinas. Ang atong naso di ay nagasigi usab og pamaligya sa mga assets nga iya sa gobyerno. Ug ang katapusan nga nahitabo niini, ang pinakabag-o nga nahitabo niini niadto pang July 16, 2026. I'm referring to the Atrium of Makati. Sumala sa Philippine News Agency, the contract signing and official completion of the sale of the Atrium of Makati took place last July 16, 2026. Kinsa man ang gibaligyaan? The sale was executed by the Philippine government, specifically through the Privatization and Management Office, or PMO, an attached agency of the Department of Finance, ngadto sa San Pero Realty Development Corporation. San Pero is the master developer of the building and already owned several floors. Sa ato pa, nakalit na ni sila sa uban nga mga floors sa mao nga Atrium of Makati. They acquired these units as part of a long-term strategy to consolidate their ownership. Sa ato pa, mailahan na ang tibuok nga building sa San Pero Realty Development Corporation. Pila man ang baligya sa Pilipinas nining Atrium of Makati. Sumala sa news mga kigalaan, the total price was 1 billion. No? This transaction covered the entire 5th floor of the building, which includes 24 condominium units and 21 parking lots. O kini nga area, mo kini ang gigamit kaniadto sa Bureau of Internal Revenue. So, angin natong may bawaan manghigalaan that there are still other government assets nga gipamaligya ang atong gobyerno. And the Marcos administration has set a very ambitious privatization target of 100 billion to allegedly generate non-tax revenues for national development and infrastructure without introducing new taxes. Now, to hit this target, the Privatization Council naga-revise sila sa bagong guidelines to allow alternative schemes such as accepting unsolicited offers from the private sectors. Now, the PMO has explicitly outlined the next big-ticket flagship assets slated for privatization and public bidding. So, napay daghan nga mga assets sa government, mga higalaan nga gusto nilang i-privatize, gusto nilang ibaligya. Ug unsa man kini? Una, kini gitawag og Mile Long Complex sa Makati City. Expected timeline na is 3rd quarter. Ang kantidad is 10 billion, the estimated valuation. Ikaduha, kanang gitawag og Food Terminal Incorporated or FTI property portion dito sa Taguig. Ug kana ilahang i-privatize before the year end. Ug ang expected target is 20 billion. Ug ang ikatulo nga ilang gusto nga ibaligyan na usab ang South Luzon Expressway or SLEX ug ang appraisal nagapadayon pa manghigalaan. So, sige ta og impeachment, walay pagdawat sa mga witnesses for corruption, sigig pamaligya ang gobyerno. Pamaligya pa more. Kinanausab si Attorney Idel Gran ang magaingon, ang pagkahibalo sa balaod, mao'y kusog sa mga huyang sakalag, daghang salag. Attorney Adrel Gran, sa kabanggitang abogado kini Bisaya, no? Sa Mindanao. Siging pamaligya. Wa tuguti ang mga 18 ka mga ex-Marines, 14 naman lang karon kay
ang upat na palit naman. Wa tuguti nga mga testimonya aron ibulgar katong anomalya sa flood control. Ang impeachment trial nagapadayon, ang Marcos administration padayon po ay sa pagpamaligya sa kabtangan sa gobyerno. Ayahay, paldo-paldo permi ba? Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Sa katapusan, paminaw na to si attorney, abogado kay po ni, Mike Operario, sa ika-14 impeachment trial kagahapon. O unsay iyang obserbasyon? Lamang ba ang prosecution or wa gyapon kabulsay ang prosecution sa nasgutan nga impeachment trial ika-14 nga pagdungog kagahapon adlaw. Karon ika-15. Merkules pa mo karon, no? So ika-15 karon. So kagahapon kini nga kanana ang analysis ni attorney Mike Operari o unsa po naa sa iyang panglantaw ani. Paminawon ta. Usa po ni sa respetado o banggitang abogado dito sa kauluhan, si attorney Mike Operario. Day 14 ng trial ng impeachment ni Sara Duterte. Anong nangyari? Pag-usapan po natin to. Actually, kagaya nyo, ako rin po ay tinatamad na sa panoorin itong impeachment na ito. Sapagkat sa umpisa pa lang, actually bago pa mag-umpisa yung tanungan, alam mo na kung ano yung magiging kakahinatnan nito. Because itong testimonya ng kanilang testigo sa kasalukuyan ay halos pareho din lang ng previous testimony. They were supposed to identify certain documents at kagaya nga ng dati, inaangguluhan yung mga tanong para ipakita na may mga kamalian na ginawa yung si VP Sara Duterte. At basically, most of the documents at the facts that they have stated ng prosecution o tinatry na angguluhan ay mga bagay na alam na ng mga tao. Yung attempt nila na anggulahan ito, mabuti nila, mabilis din pumikap itong si presiding officer, Chis Escudero, at na-redirect niya yung usapan. Sabi ko nga, lumalabas yung pagiging abogado ni Chis Escudero. Kasi agad niyang na-pick up yung pag-aangulo na ito tungkol doon sa mga resibo, mga ARs, yung tungkol lalo dito doon sa mga nung in-identify yung mga submitted activities ng Office of the Vice President. At sinasabi ni Attorney Lorne Capunan na baka daw mga confidential daw siguro yung mga pamimigay ng bigas, pamimigay ng supply, at kung ano pang mga activities. And then Senator Chis Escudero clarified this to the witness na yung sinasabi na yun na activities, ito yung mga aktibidades na ginawa ng Vice Presidente na naging posible dahil naggawa sila ng previous surveillance. At nangyari ito na successful because of the previous surveillance activities na naging ligtas yung Vice Presidente. At dito magkakaroon na ng difference of opinion with the COA auditor later on. I think matatouch ito sa cross-examination kasi sinasabi niya na ang evidence of success daw na hinahanap niya dito ay yung dapat may nahuli, may payment of reward doon sa nagbigay na information, which is actually not accurate, because yung success na sinasabi dito is to be able to hold the activity nang walang nangyayari sa iyo is already a success. Pag na-prevent mo yung any possible untoward incident against the Vice President or any other public official who may be part of that activity, then that is a success. And I would suppose na pagdating sa cross-examination ay pag-uusapan yan. Would you imagine, ang haba ng diskusyon nila tungkol dun sa stipulation of documents. At ano po yung stipulation na yun? Stipulation po ay yung pagpayag ng depensa doon sa proposal ng prosecution na itong mga dokumento na hawak nila at ipapakita doon sa testigo are genuine documents. Siyempre, kung ako yung depensa, hindi naman ako mag-i-stipulate ng lump sum doon sa 10,000 mga dokumento. And bakit naiinis ang prosecution dito? Because alam nila
kapag na-drag on yung hearing na to because of this identification pa lang of the documents, lalong mawawala ng interest ang taong bayan dito. Napaka-boring na nga ng hearing, tapos gugugulin mo pa ito sa pag-identify ng mga documents, lalong magiging boring. Very telling po dito is the fact that as of today, wala pa silang naipipresent ang ebidensya na yung pera nga na sinasabi na galing sa confidential fund ay ninakaw. As a matter of fact, napaamin din ang witness kanina na yung kanilang mga notice of disallowance is still not yet final. At hindi nga nila binigyan ng pagkakataon ang Office of the Vice President or yung as secretary, na makapagpaliwanag. Automatic, binigyan na agad nila ng notice of disallowance. And therefore, ngayon pa lamang ito tinidinig at mayroon pang period to appeal. So, we are discussing here dito sa kanilang testimonya ay kanilang mga obserbasyon na hindi pa pinal, and yet nagsampa na sila ng kaso for impeachment base sa isang bagay na hindi pa pala tapos ang proseso kahit doon po sa Commission on Audit. And that out of the population of 110 million, you've got 70,000. O probably, let's make a rounded off siguro na estimate dito. 100,000 ang nanonood. In terms of viewership at saka propaganda-wise, I think this is a lost cause. The only hope of the prosecution here is to be able to generate enough public interest in these hearings na para doon sa mata ng publiko na nanunood ay masisiraan nila si Sara Duterte at mawalan siya ng kredibilidad. And I think in that PR side, the prosecution is failing. And evidence-wise, the prosecution is still failing. Because hanggang ngayon, day 14 na tayo, after 350 million pesos na naggastos dito sa impeachment, ito pa rin tayo. We will be spending more of this, ang identification ng mga documents na hindi naman babasahin ng mga senator judges, na hindi naman pagtsatsagaan, panuorin pa ng mga taong bayan. And we are spending 25 million pesos for this. Sa gitna... Grabe, no? Sa moto mga igala, ang mga paglantaw ni Attorney Mike Operario, usa sa mga respetado o banggitang abogado dito sa Kauluhan. 25 million ang gigastos sa atong gobyerno sa kada adlaw, no? Sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Sige, ang trial sa impeachment, sige po ng baha dito sa Manila. Gani nang gawas ang mga basura. O niya si Claire Castro na masangil rabang ang mga basura tungod ko na sa administrasyon sa una ni Duterte. Bisag si Duterte, wala na dito sa Pilipinas, tuan na gipapreso nila dito sa Dahig Netherlands. Duterte kay po pasangilan kung sa mga kapalpakan ining gobernuha. Pastilan mo mga tawhana mo. Sa di patahimpit magbulag-bulag kay Pikir Taguras, ato sa pasalamatan ang mga nagpaluyo sa itong programa. Labi na kini mga produkto sa Asego Plus, ang atong Asego Plus Purple Corn Coffee. Usa kini kalamian nga klase sa kape o niya makahatag kabaskog sa atong lawas. Ang gigamit ni pure nga native purple nga mais. Ang gigamit sa Asego para sa Asego Plus Purple Corn Coffee. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Doon na po tayo Plus, Asego Max, Liniment Oil. Alang sa mga depensas panuhot o katong mga gipanuhot, panakit sa tiyan, panakit sa kalawasan dala sa kabugat sa trabaho, panakit sa kabukugan dala sa ryuma, oban pagklases mga panuhot nga nasa tulawas. Gamitan ninyo haplas kining Asego Max Liniment Oil. Pwede na panghaplas ninyo kung adto mo sa mga special occasions, sama sa kasal, bunyag, uban pa nga mga special occasions. Manakayan ka mo publiko nga mga sakyanan, pwede mo manghaplas ani. Di man mo manimaho, humot ang iyang baho ani. Mura kag namirpyom og manghaplas ka nining atong Asego Max Liniment Oil. Asego Max Liniment Oil, haplas nga humot, wagtang ang panuhot. Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser para sa mga kababayan nga gusto magpahamis og samot sa ilang kutis.
Batasan na ninyo ang pag-inom sa atong Hello Coffee Liver Cleanser. Cleanser kinis atay. Kung limpyo ang imong atay, gwapa usab ang imong panagway. Sa maglisod og bawas kada adlaw, kung constipated ka, irregular ka nga mo pagawa sa imong hugaw, ay gyud na kumpiyansahe kay imong kolon ana mo'y magkalabuso. Daghan na rabay nga matay sa kolon, labi na sa colon cancer. Mao nga karon palang daan, imni ka na sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Asigo Cleanse Juice Drink, natural colon cleanser. Mutabang kini sa pagpagawas sa inyong mga nakadeposito nga mga hugaw sa inyong lawas. Nga maglisod ka mo sa pagpagawas nini, tabangan mo nining atong Asigo Cleanse Juice Drink. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Mga kalalakinan o mga katigwangan nga di na kayo kasugakod pagpagikumbati sa ilang mga pares. Inom ka mo sa atong Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. Ang Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee makapalig-on sa lawas, makapatindog sa di na mo tindog, makapabarog sa di na mo barog, tindog o barog, marana. Makapatugtugaok sa di na mo tugtugaok. Kung gusto kag buntagay uban sa imong partner, gamit sa Veramax Adult Capsule o Veramax Adult Coffee. 24 oras ang imong resistensya. Basta naka Veramax, Vera to the max ka na. Doon na po tayo Asigo Plus Herbal Capsule, ang pinaka-epektibo o masaligan nga kapsula. Uban usab dayon sa atong Asigo Plus Herbal Coffee. Ang atong Asigo Plus Herbal Capsule, pwede nimo ni imnon bisag wa kay sakit, maintenance sa ka-healthy sa panglawas. Palig-on sa immune system ba? Sa ato pa, bisag wa tay balatian nga bation, pwede ta mo inom nining atong Asigo Plus Herbal Capsule. Kung naa kay sakit, damor nga mo interest ka sa pag-inom ani. Katulos o sa kadlaw na kay sakit nga tambalon. Buntag o hapon, imni ka na sa atong Asigo Plus Herbal Capsule. Parisi po na yun og kape, kining atong Asigo Plus Herbal Coffee. Lami na healthy ka pa. Og ang atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Friendly kini sa adunay mga diabetes. Ang katamis gigamit ni dili gikan sa tradisyonal nga tubo. Kundili ang katamis nga gigamit ni gikan sa stevia. Nga makatabang pahinoon kung doon na kay diabetes. Inomdumi Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Lami nga makapahimsog, kape nga makapabaskog. Kining tanang mga products nato sa Asigo Plus mapalit sa mga malls. Distributed kini sa Gold Found Incorporated. Kung doon ay mga mall diya sa inyong mga lugar, mapalit nyo kining ato mga products sa Asigo Plus. Naapod ni sa Bofarco Pharmacy Mindanao Wide. Bofarco Pharmacy Mindanao Wide, mapalit nyo kining atong Asigo Plus nga mga products. O niya sa Malaybalay, mapalit ninyo kini sa Malaybalay City, Gaisano. O Gaisano, Malaybalay. O niya Diapos, Valencia, Gaisano, Valencia. Nagapadayon karon ang pagpatilaw sa Asigo Plus sa mga product nato sa kape. Diha sa daan nga Gaisano sa Valencia, anaha mo o gusto mo mutilaw nining atong mga lamian nga mga kape. Naa diha ang atong mga kaubanan, no? Naa diha ang mga mo entertain ninyo. Mga gwapa nga mga mo entertain kaninyo sa pagpatilaw sa atong kape, mga kape sa Asigo Plus. Gaisano daan ha, daan Gaisano sa Valencia at bang sa Central Public Market. Onya, ugmang adlaw pitsa 13 hangtod sa 15, diha na po sila sa Gaisano Bagong Gaisano sa Seri Highway. So mapalit ninyo kini usab ang mga products sa Asigo Plus diha sa Gaisano nga daan o Gaisano nga Bago sa Valencia City. Mapalit usab ninyo kini sa Bofarco OTC Site sa Valencia City, Bofarco Warehouse, Bofarco Malabalay, Bofarco Kisulon, Sumila, Bukidnon.
Og for deliveries, mapalit po ninyo sa City Drug Store sa Villahermosa. The Apostol Pharmacy sa Valencia. Bofarco Pharmacy Maramag, Carolinian Pharmacy sa Maramag, Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, and store sa Barangay Sugod, Valencia City. Mapalit sa ninyo ang atong mga products sa Asigo Plus sa Don Carlos, Metro Mart, o diha usab sa Centro Mall sa Maramag. Mapalit po ninyo ang atong mga products sa Asigo Plus sa tanan nga mga Radio Bandera station sa Timog Pilipinas. Wala tayo kong oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Dira sa atong pagpanaguban, karong buntaga sa Tulamanon, ang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Mindanao. Nanuka diri sa Radio Bandera Malay-Malay, 89.7 sa dial sa inyong mga radio. Kauban usab sa Radio Bandera Valencia 102.5. Pinag-usab sa itong manager ng napita si Kabandera Pastor Jeff Gobalani. Uban usab sa itong technician si Kabandera Jari Anlingkaw. Samtang mga kauban po nato dito sa Radio Bandera Trento Agusan del Sur. Ang 94.5 sa dial sa inyong mga radio. Pinag-usab sa manager nato dito napita si Madam. Og sa ngalan usab sa Radio Bandera Bislig Surigao del Sur 103.3 sa dial sa inyong mga radio. Pinag-usab ni Madam Geraldine. Og ang atong Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental 94.5 Partners Radio. Salamat sa management sa Partners Radio diha sa Oroquita City. Og salamat po ngadto ni Boss Manny. Sa ngalan sa Gold Found Incorporated. Og sa among manager di ay diri sa Malay-Balay, Kabandera Janice Dabasco. Uban usab sa tong kauban sa Pikas Lawak si Kabandera Joy to the World. Ang among CEO, General Manager, Kasamtangan City Councilor sa Puerto Princesa City, Palawan, Kabandera Elgin Robert Damasco. Kini si Kabandera Jess Vicente, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hinatuntang ang Ginoo, magaban ka natong tanan sa kanunay, ilikay kita sa mga disgrasya matag karon ug unya, og sa tentasyon sa pagpakasala. Lungsod paminawa apil og ibutyag ang kamatuoran. Aron maangkon mong tinuod ng demokrasya, ang kamatuoran mo'y dalan sa atong kagawasan. Basta Radio, bandera mo! Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Broadcast